Magandang araw po mga kaibigan. Tingnan po natin ang isang actual na system na ginawa namin para sa isang school. So, gaya ng dati nating ginagawa, for the sake of privacy ng kliyente, pinalitan natin yung pangalan ng program natin at yung mga pangalan ng estudyante. Mga fake names po ito. Gaya po ni Bonifacio. Ayan. Nakagawa na po yung pangalan ni Andres Bonifacio at naka-enroll na siya sa Grade 1 St. Clair. So, ang isang importanteng bagay po kasi sa isang school ay yung kanilang mga grades ng mga bata. So, mabusisi po ito at napakalaking trabaho kung gagawin manually. So, ganyan po tayo na involved sa pag-develop ng mga system para sa mga school. So, ang isang importanteng gagawin po ng registrar, which is the office in charge of the grades. No? Ang gagawin po niya, magpe-prepare po siya ng mga subjects na i-enroll ng mga bata. So, for example, ito po. Sa school year 2021, sa grade 1, ito, meron silang Filipino, English, no? Hanggang, ito, sa mga grade 11 naman po, meron ng ABM, STEM, ICT, no? So, ipiprepare lahat po yan ng ating registrar. So, in our example, tingnan natin yung ating grade 1. So, sa grade 1 natin, meron tayong Filipino, English, and other subjects. Ano po? So, after ang ating estudyante mailagay ang pangalan dito sa ating student master file, no? Actually, hindi tayo pwedeng gumawa ng bagong pangalan dito dahil kontrolado po nung ating business office or accounting office kung sino ang papasok na pangalan. No? Kung hindi pa sila nagbayad or nag-exam, no? Hindi sila bibigyan ng ID number. So, as an example po, hanapin natin si Mabini. No? So, kagagawa ko lang kanina dito. Ang ID niya is 602. At mapapansin nyo, hindi pa po siya naka-enroll for the school year 2021. No? So, paano po ba ang procedure ng pag-enroll natin? So, sa register records, no? Ang ating estudyante si Mabini Apple, enroll natin. No? So, yes tayo dyan. Dalhin natin siya sa grade 1, St. Clair. Ayan, St. Clair. Proceed tayo. Ayan po. So, ang system, nag-assign siya ng mga subjects kay Mabini Apple. Dahil kagagawa lang natin, wala pa po siyang grades. No? So, si Register, meron siyang power na mag-encode ng mga grades. Kasi dati po, ang manual procedure nila, yung teacher gagawa ng, i-compute yung grade, tapos magpiprint siya ng papel. Yung papel, isasubmit siya sa registrar, tapos yung mga staff doon, i-encode nila sa system. Pwede pong mangyari yun. So, try natin. No? So, halimbawa, sa English, magbigay tayo na 75. Pwede po. Ang elementary kasi, usually yan, or actually, 4 quarters po yan with the final grade. No? So, pwede nilang gawin yon. Hanggang makabuo sila ng, as an example, yung ating 239. Ayan. Si Chapman Rosie,
meron na siyang grades for second, third, fourth, and final grade. Ano? So, paano po mapapadali ngayon ang pagsasubmit ng grade? So, level up tayo. Ang ginagawa ng ating system, tutulungan niya si registrar na sana yung gawa ni teacher i-import na lang into the system. So, paano po yon? So, utilities, napakaraming functions dito, no? Tingnan lang po natin yung example ng pag-export, no? So, export tayo, school year 2021, grade 1, St. Clair tayo. Ayan, St. Clair tayo. Proceed. Ayan po, gumagawa po siya ng Excel, oh. Mapapansin nyo dito at the bottom. Ayan, oh. Tignan po natin yan. Pagkatapos niyang i-export lahat, ayan po ang resulta ng ating procedure. So, ang ginawa ni FoxPro, naglabas siya ng isang Excel bawat subject, gaya po nito. Yung ating Pilipino. No? Grade 1, first quarter, St. Clair, Filipino. Ito po, siyempre po, iba yung teacher natin sa Pilipino. So, si Register, ibibigay niya yung Excel na to sa ating teacher. Ano? So, buksan po natin yung Excel. Ayan po. Tingnan natin yung English. No? Yung English natin, subject teacher niya si Isaac Newton. No? Si Isaac Newton yung ating subject teacher. Yung advisor natin si Albert Einstein. No? Ay si Mabini Apple. No? So, ang usapan kasi namin dito sa school na to, sila nang bahalang magbigay ng quizzes, may mga quiz sila dyan, recitation, etc. Sila na po ang bahala dito sa Excel nila. So, ang trabaho lang ni FoxPro is import niya yung final grade for the quarter. No? So, kung example, si Mabini Apple, bigyan natin ng 88. No? Makikita po natin dito sa front page, 88 na po yung quarter 1 grade ni Mabini Apple. So, isa-save po ni teacher yan. At the same time, ipiprint po niya itong ating page na ito. No? Ipiprint niya. Tapos, pipirmahan niya yung papel. No? So, yung Excel, mapupunta sa register, isasubmit niya. At the same time, nakaprint yung papel. Take note, meron tayong checksum dito, 52,976. Kung somewhere between sa paggawa ni teacher at pag-submit kay registrar, may nakialam sa mga grades natin. So, halimbawa, si Harper, ginawa nilang 77. Yung ating checksum, mag-iiba na po. So, hindi na po tatanggapin ni registrar yung ating Excel dahil hindi na po match yung checksum dun sa pinirmahan ni teacher. So, ganun po yun. Meron po tayong safety precaution na hindi mai-edit yung Excel after the teacher has printed the front page. Ano po? Yun po ang paraan natin to preserve the integrity of our grades. So, next step natin ngayon is, so, di po ba, sa English, binigyan na natin si Mabini ng 88, di po ba? So, tingnan po natin yung system natin. So, register records natin. Let's find our student, Mabini. No? So, makita natin si Mabini. As of now, English niya, 75. Yung sinulat natin kanina. As an example, ano?
So, ano po ba ang mangyayari kapag in-import natin yung Excel na yon? So, take note, no? Etong mga Excel na to nanggaling kay teacher na we have checked for their integrity. So, ang gagawin ni register ngayon, lahat ng sinubmit sa kanya, ilalagay niya ngayon sa inbox folder. Okay, after checking. So, at this point po, si register na responsible sa kung ano man nag-a-appear dito sa Excel na ito, ay yun ang papasok sa system natin. So, utilities tayo. Kung nag-export tayo kanina, mag-import tayo ngayon. Proceed tayo. Ayan. So, tinatanong ngayon ni Fox Pro, ano ba i-import mo? Grade 1 ba? Grade 2? No? So, each grade and section, magkakasabay sila may import. Para magkakabarkada yan. So, sabay-sabay na may import yung isang section. So, let's proceed. Ayan po, binubuksan niya bawat Excel file, babasahin niya. No, bilis nga lang. Okay? So, ignore lang natin yan. Dahil po example lang po kasi ginagawa natin. No? Ayan. So, that's just to illustrate the point. No? So, makita po natin, 88 na ngayon. Hindi natin in-encode manually yan. So, kung lahat ng estudyante natin nabigyan ng grade, ma-fill up po lahat yan. No? So, na-prove natin na from Excel, may import ni Fox Pro yung mga grades. Tapat kay student. Ano? So, find natin si 240. Ayan. So, balikan po natin, ano? Balikan po natin. Ayan. Yung kaklase ni Mabini. Si Apple. So, dahil sa pag-import natin, na-zero yung ibang grades niya. So, ngayon, gaya nitong si Chapman Walter, ang level niya is grade 2 naman, St. Joseph. No? So, ito po, dumaan sa pag-import natin ng first hanggang final grade. No? So, successful na tayo doon. Hawak na ngayon ni registrar yung grades ng mga bata. Next pong procedure nila ngayon, ang tawag nila dito, master grade sheet per section. Lagi po nilang ginagawa ito nung i-develop natin yan. So, grade 2 po tayo. St. Joseph. Proceed. Tignan natin ang resulta nun. Ayan. Dahil nga paborito natin si Fox, si Excel to produce our reports. No? Ayan, si Chapman Walter, first quarter, ito yung mga subjects and his grades. Tapos, automatic na po yung ating average. So, ang pagkakaalam ko dito, kino-confirm pa nila as an added safety. Ipiprint nila ito, tapos si teacher, ina-announce niya yung grades na na-receive ni Chapman Walter. Kasi yung mga teacher po, nagsasubmit din sila ng grades kay advisor. So, si advisor, meron siyang hawak na grades from the teachers na kino-confirm pa nila. Kasi po, talagang conservative itong sa register na to. Check pa nila yan. So, after that, proven na tama na yung talagang dumaan na ng checking na totoo ang grades ni Chapman Walter ito.
So, tapos na po yung checking phase. No? Next ngayon, for every quarter, dati, ang ginagawa nila, yung mga grades ng bata, ipe-perform ng teacher, i-fill up niya yung card. Ipo-ballpen niya yun, isa-isa, para naman maibigay sa mga parents. So, paano ngayon nakatulong yung system natin? Meron na tayong print. Ayan po. Progress report card na po. Proceed tayo. Again, ayan, Dati kinakamay nila to. Ngayon, ano na lahat? No? Within one click, no? Makakapag-produce na tayo ng printed card talaga. Tsaka ang alam ko dito, dati po kasi yung card mismo, i-fill up ng ballpen, bibigay sa parent, pipirma si parent, isosoli niya yung card. So, in this way, every quarter, pwede pong mag-print na, tapos parang resibo na yon or billing. Bibigay na kay parent, hindi na niya isosolit. Okay. So, ayun po. Other schools, meron sila dito, nakapag-print. Yung ibang kliyente ko po, meron na dito, print diploma. No? Pwede na rin mag-printing dito ng diploma. And finally, ang DepEd or yung mga governing bodies natin, nagre-require din sila ng regular reporting no? So, isa na po ang Form 6. Form 6 po, required ng government ito. So, tingnan po natin yan, Form 6. Ayan. Sabi niya, only grades 1 to 6 are included. So, proceed na po tayo. Ayan po. Gaya ng dati. Kinamit natin na Excel to see our report. No? Ayan po natin siyang makatapos. Ayan. Ayan po. Ito pong form na to, galing sa DepEd. Ayun, kagawaran ng edukasyon, no? Galing po sa kanila mismo ito. Dati-dati, ayan, si register po, siya magbibilang ng mga estudyante, tapos sa grade 1, sa grade 2, no, ilan, tapos, ayan, ilan ang naka-grades ng 85 to 89, kung ilan ang bilang nun, no? Ano rin po nito? Napaka-tedious gawin. So, how do they check yung laman nito? As a tool sa kanila, ginawa ko po ng proof of count. Kasi ang prinsipyo po natin, lahat ng nire-report ni Fox Pro dapat may katibayan. Paano mo na-produce yun? No? So, they can do their own audit or they can do their checking sa paparaan nito. Ayan. Ayan po. Pero yung pong form na yon is, ang saklaw nun is grades 1 to 6. So, gaya nito, syempre, hindi na nila titignan tong K1. So, it's a different reporting. No? Yung Kinder 1, Kinder 2, ang titignan lang nila, yung grade 1, no? Gaya nun. Sa ating grade 2 St. Joseph, ayan po. Si Jones tsaka si Walter, ayan, tig-isa sila. Dahil ang grade niya po 91, nakabilang po siya sa 90 to 100, isa. No, ito po yung proof natin. So, ayun po, hindi na natin papasukin pa yung ibang details ng ating system. Napakarami po ito, pero magkakahawig na rin. You can now, I hope I gave you a
good overview or a clear overview kung anong kayang gawin ng system natin na ganito para po matulungan yung ating registrar sa handling ng mga grades. So, kasi po ang mainly, ganun po, ministerial po ang trabaho ng registrar natin eh. So, she has to keep the, or he or she has to keep the grades and keep them faithful or consistent with the grades that the teacher has submitted. Yun po ang primary directive ng ating registrar. So, ayun po. I hope kapag subaybay pa kayo sa channel, and I hope to see you next time.